Labuang Gate na to para i-commemorate yung pang 300 years na devotion ng mga taga Bicol sa Peña Francia. We are here for a more profound reason. We are here to reflect on the beautiful challenge of God given to us by the Church. Totoo, gusto ng mga batang maging mabait, pero iba po ang nangyayari sa araw-araw. Krus, sometimes sa gitna ng pagpasa ng krus, tinatanong mo ang sarili mo, bakit ko ginagawa ito? Ihalaga ba ang pagpasa ng krus? Hindi ba palabas lamang ito? At isa nga pala itong pambansang kaganapan kung saan magtitipon-tipon ng mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng bansa sa probinsya ng Camarines Sur sa Bicol Region para mag-reflect, magdasal, makinig at makihalubilo sa kapwa. At dahil ang ganap na ito ay kakailanganin ng 4 hanggang sa 5 araw para maisakatuparan, ang bawat kabataan ay patutuluyin sa mga piling pamilya upang pasilungin at makahalubilo sila na para na ring tunay na pamilya. Ang mga harong naman o tinatawag na tahanan sa Tagalog ay magsisilbing tuluyan ng mga pilgrims para sa mga gaganapin na pagtitipon o activities bago magtungo sa mga pangkalahatan na gawain. Sa madaling salita ay sa 7,000 kabataan ay hindi kakayanin ng iisang parokya lamang, kaya naman nagkaroon tayo ng mga harong. Sampung oras sa biyahe natin. Mula tayo sa Turbina, papunta dito sa munisipalidad ng Nabua. Sasakupan pa rin to ng probinsya ng Camarines Sur, Bicol Region. Ayun, nasa registration na po tayo. At bago po tayo mag-register, dapat may pakita po tayo na ID to make sure na tayo po naka-register. At tayo din po mismo yung dumating. Hinati-hati kami at mapupunta kami sa iba't ibang bahay o residente. At doon kami makikipamuhay ng ilang araw. I'd like to welcome you all in our harong or in our church. Yung Nabua po is a safest place po here in the Bicol Region. Tapos na tayo i-briefing dito. Sa likod ko, lahat yan. Kabataan na Diocese ng San Pablo. Nagmula pa sa Laguna. Nahanap na nila ang kanilang foster family. Malalaman natin ang mga susunod na mangyayari. At dito na tayo magkakahiwa-hiwalay siguro. At ito na nga ang unang araw ng ating pakikisalamuha sa ating mga bagong kasama. Nagpahinga muna kami ng ilang oras. Tapos pinakain nila kami ng tanghalian. Anak ko, pati ako nalulunod na. Ay, meron namang dasa. At nakilala din namin si Tita Sol o mas kilala sa tawag na Sofia Moran. At siya ang may-ari ng bahay na to. At siguro kung gusto nga nating maging close sa isa't isa, ay kailangan din nating maging open sa isa't isa. At silang dalawa, hindi yan. At silang dalawa ang makakasama namin dito sa Santiago Old sa loob ng ilang araw. At siya ang mag-aampon sa aming 4 dito. Siya si Tita Cecil. At ang katabi naman niya ay si Den, ang kanyang pamangkin. Sila ang makakasama namin dito sa Santiago Old. Hello po. Nice to meet you po. At di magtatagal ay siguradong mas maraming tao ang makakasama natin dito sa lugar na to at sa mga susunod pa na araw. Dahil nga nakikisama tayo kila Tita Cecil sa kanila, sinamahan din natin siya mamalengke. At ito isa sa mga typical na ginagawa ng isang mamamayan sa lugar na to. Araw-araw na pumupil. Isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao ay pagkain. At bukod nga sa pagsasalita ay talaga namang mapapagod din ang bibig mo, kakanguya, dahil hindi ka tatantanan ng mga ito hanggat hindi ka nabubusog. Minsan sobrang nga pala yung anghang din niya. Oo. Let's go guys. Ayan. Kapaghapunan na tayo. Punta daw tayo sa Iriga City. 8:08 PM. At pagdating nga namin sa plaza ng Iriga City ay namasyal kami at naglakad-lakad. Meet din namin ang mga taga-Pangasinan. Sige po. Sige po. Ingat po kayo. See you po. See you po.
At matapos naman namin magpahangin sa Iriga, ay dinala naman kami ni Tita Cecil sa isa sa mga sikat na halo-halo dito sa munisipalidad ng Nabua. School. Pinaglaban talaga. At hindi kami makakatikim ng masarap na halo-halo ng Manams, kundi dahil sa pagpupumilit ni JP. At mamaya ko nasasabihin sa inyo kung ilan ba ang lahok ng halo-halo na yon. Gusto kong sabihin dahil sa init ng hot spring. Pero sa totoo lang, hindi ito ang oras para At ito pala ang araw na nilaan sa amin para makasama talaga namin ng buong araw ang aming foster family. At grabe no, kung hindi pa tayo naghalo-halo, eh hindi ko pa mapapakilala sa inyo itong mga kasama ko. At sa pangalawang araw nga natin dito, ay magkakaroon naman tayo ng traslasyon. At iisa lang si Moby sa mga talagang kilala ko na dito. Pero halos lahat eh hindi ko kakilala. Sa poster pero. Sino? Kasi yung mga kasama sila direct po. Sila direct po. We are all katuon. In English, that is, but how about kabuotan? Kindness. Mayroong dalawang malaking event ang mga Bicolan. Ano kaya yung event na yun? Una-una ay traslasyon, pangalawa ay tugyan procession. Ang mga Bicolano ay kilala sa tinatawag na Pueblong Amante de Maria. Mas kilala sa tawag ng makainan. Langin ko lang po ilan kayo. Tapos sa isang bus kasi, ang capacity ay 60. May 10 na lalagay dun sa bus, kasama-sama yung ibang diocese, ha? Kasama sa inyo. Kilalanin po ninyo kung sino yung inyong kasama nyong volunteer na alalay sa inyo dun sa lungsod ng Naga. Okay po, dapat malamig kasi halo-halo! At ito na nga isa sa mga pinaka-inaabangan na mangyayari sa event na to. Walang iba kundi ang traslasyon. At yes guys, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may experience ko to. Kasama natin yung mga kabataan din na galing sa iba't ibang diocese. Yung mga delegasyon din sa iba't ibang region. So yung iba makikita pa natin, lalakarin natin papunta doon sa vicinity. Kapag hinatid tayo ng bus doon ay masyadong masikip, so lalakarin natin mula dito. Pagpapakita na rin ang pakikisama mamaya sa gaganapin na traslasyon. Kamusta Jayden? Okay naman. Ito ang ating tropa na si Jayden, no? Kamusta po ang nakahiwalay na bus? Hello po, I love you. Diocese po ng Borongan, Eastern Samar. Eastern Samar. Wow! Chayas. Hey, hello. Ready na ba kayo? Yes. Let's do it, guys. Let's do it! Tinalang nabusog tayo kanina kasi sigurado kung magugutom tayo dito ang lumamaya. Marinduque. Wow. Diocese of Buwak. Diocese of Lipanan po. Wow! Hello po. Hi guys. Hello po. Welcome to Mama. Infanta po. Infanta. Quezon. Wow! Hello po. CJ, oh. Ready ka na? Let's go. Tayo sa tagiliran ng Our Lady of Peña Francia. Yes. Experience. Ilabas mo yung drone natin! Balik tayo sa mga kasamahan natin kasi bubuhat tayo mamaya ng patron. Ngayon, ito kasama ko yung ibang kasama. 12 kami. Bati-bati tayo. Yun ang bubuhatin natin mamaya. We give each other. Isa siguro to sa mga pribilehiyo na may tuturing ko. As we forgive those who trespass against us. Itong ginagawa tayo. Lagi. Downtown po. Downtown po ito. Ganito. At ito nga aktual na experience natin sa traslasyon na ito. At dadalhin ang birhen na to sa Naga Metropolitan Cathedral. At isa sa mga natutunan ko dito na kung hindi mo gusto ang mga ganitong bagay, eh siguro mas makakabuti kung respeto na lang ang ibigay natin. Dahil kung minsan yung ibang tao ay ito na lamang ang pinaghuhugutan nila ng pag-asa.
Medyo nagkakaroon ng tension doon kanina kasi mga lokal dito ay nila sumali. Exclusive to para sa mga delegates galing sa iba't ibang lugar. So, nagkakagulo. Lumabas na kami kasi akala namin ay nakalabas na rin yung 6 namin kasama. So, ito, kasama ko yung 6. Kasama ko yung 5 pa na kasama namin. Tapos yung 6 ay naroon pa. At naranasan ko rin na itulak-tulak at magit-git habang nasa gitna ng traslasyon. Pero wag na wag kang sasama sa mga ganitong kaganapan kung hindi mo ini-expect ang mga bagay na yon. Nakita namin si Simon lumabas. Lumabas kami. Sa wakas, sa loob na ilang oras makapag-CR din. Woo! Ayun sila oh. Mula sa pwesto nung Birhen papunta doon sa katedral, 600 meters na lang. So, didire-diretso na lang ng konti ito. Makakarating na doon sa simbahan. Doon na rin natin nagulin ang mga oras natin. Nabuo ang gate na to para i-commemorate yung pang 300 years na devotion ng mga taga Bicol sa Peña Francia. Napakagandang gate, no? Sa ngayon ay may mga konting pagdiriwang sa loob. At sa ngayon hindi pa natin nakikita yung mga kasama natin. Pagpasok natin sa Marian Gate, merong room dito sa gitna. Tapos nasa likod niya yung katedral. Napakalaking simbahan. In misery, but the world is turning still. At halos mamanghanga kami sa mga performance at awitin dito. At ang uling pagkikita pa nga namin ni Mahal ay kahapon pa ng alas 8 ng umaga. Kaya naman sobrang na-miss niya ako. Ay, kusya pala. Para sa pangalawang pagsubok ay umulan ng malakas. Ito na nga po ang ulan na pinakahihintay ng lahat. Pakalimutan yun. Tapos na ang ulan. Misa, mula doon, puprosesyon, papasok doon sa altar. Ngayon ito, baliktad. Mula doon sa unahan, sa pinto, papunta doon. Ayan. Tayo magiging. Sometimes sa gitna ng pagpasa ng krus, tinatanong mo ang sarili mo, bakit ko ginagawa ito? Ihalaga ba ang pagpasa ng krus? Hindi ba palabas lamang ito? Kaya dasal natin ngayong NYD, Lord, hindi sana kami mawalan ng loob. Let your friendships not simply be based on enjoyment, but let your friendships, one that is nurtured in that common sense of mission and sense of purpose. Hindi lamang may pinagsamahan, kundi malalim na pinagsamahan. At yun, mayroong pagtatagpo ng puso. Dos Mabalot 2020. Sama naman kasi. Say hi! Pero nasa akin po ang mic at mas rinig ang boses ko kaysa sa kanila. Okay po. Pabalik na tayo doon sa bus na sinakyan natin kanina at pabalik na ulit tayo sa Sampaguita Old para magpahinga para sa activity naman bukas. Hi guys! Ingat! Ingat kayo! Ingat! Bye! Ingat kayo guys! See you tomorrow! At kumain naman kami sa malapit na lugawan kila Tita Cecil habang kasama ang mga taga Cubao at taga Malolos. La 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 Laguna. Good night. See you later. Himbingan ng tulog. See you tomorrow. La 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 Laguna. Si JP, si L, saka si Jayden. Yan ang mga kasama ko araw-araw. At sila nga ang bago nating mga tropa. Kahapon ay ginugulat yung oras natin sa traslasyon. Mga kasama ko. Ngayon naman, dito namin guguli ng oras namin na maghapon. At magkakaroon ng formation. Let us now raise our voices of love to
tuloy na as we sing the hymn of Our Lady of Peña Friendship. Dito nga ay nagkasama-sama ang lahat ng mga kabataan na nagmula pa sa iba't ibang probinsya. Hindi na ba mabait ang mga kabataan ngayon? Mababait pa ba At isa nga ito sa pinakamahalagang part ng event na ito, ang pakikinig. try to minimize harm to others and to the environment. Na ang mga kabataan nagsisikap naman na huwag makapanakit. The desire for kindness is still alive. Gusto ng mga batang maging mabait, pero iba po ang nangyayari sa araw-araw. Our young people believe in kindness, but they're surviving in cruelty. Naniniwala pa naman tayo sa kabutihan, pero araw-araw, hindi kabutihan ang ating kinakaharapin. Digital life normalizes insensitivity. Dahil po nag-uusap na lang tayo sa cellphone, para bagang normal na lang na hindi maging mabait. Natututo tayo sa mga pinapanood natin na noontime show ng klase ng humor na naninira ng kapwa, mapanakit ng kapwa. Naalala ninyo, ang comedy natin noong 90s, taas ang kamay ng mga millennial, ang mga joke po ngayon, sarcasm, roasting people. In that environment, ang pagtingin natin sa mga taong mabait ay mahina, weak, irrelevant, or out of place. Marami po sa atin ang nagsasabi, mabait ako, pero sa taong mabait lang sa akin. Pag hindi ka mabait sa akin, hindi rin ako mabait. Tama ba yun? Ang kabaitan po ba natin ay pang social media lang? Kapag ka wala nang nakatingin sa atin na camera, are we still kind people? Halimbawa, umorder ka sa restaurant, naghintay ka ng matagal. Pagdating ng pagkain mo, maling pagkain. Eh, di ikaw naman si magaling. Shh, halika nga dito. Tawagin mo nga yung manager nyo ng mapakalitan ko. Ay, ang tapang naman. Hindi ba pwedeng pagtsagaan, hindi mabawasan yung kanyang sahod, kainin mo na yan. Isipin mo na lang na yung waiter na yun ay bago sa kanyang trabaho. Libre po ang maging mabait. Magsalita na may lambing, kahit sa tiyan. Maging mabait din sa sarili. Kindness is not just for others, it is for ourselves as well. Siguraduhin po nagpapahinga din po kayo. Be kind to yourself so that we can be kind to others. Be kind to yourself. At minsan guys, kailangan lang talaga natin ng tao na mag-iimpluwensya sa atin ng tama. At itong tao na to, ibinigay sa akin ng Diyos. At ang gaya ko na hindi naman talaga sasama kung hindi inaya, ay may natututunan din sa mga ganitong bagay. Parang nasa loob ng preso, bilangguan yun, may mga sumasayaw doon. Parang ganun, parang may bagong pag... Mabigyan ng pagkakataon yung iba to relate, reflect, share yung reflection na nakuha nila. Dito po nakakasama nila. Kung kanina nga ay nakikinig tayo, ngayon naman ay binigyan tayo ng pagkakataon na magsalita. Pero this time, kasama yung mga tao hindi natin kilala. At ito ang mga katuod natin at ang mga mabagong kaibigan. Parang mala Power Rangers nga, no? At iba't iba ang kulay natin. Eh, sa akin mo kayo papagawa eh. Ay, Diyos ko tan. Uwi ka. Hinahagis mo, Rosie yan. Sorry nga. Cut! Kayo naman. Hindi ako nasayaw. Okay, sasayaw na tayo. Mga ginawang video ng bawat grupo, pina-flash na doon sa stage, sa gitna, isa-isa. Bye-bye! See you, Anime! Ito isang kasama natin ay nagmula pa sa Mindanao, sa Zamboanga. We hope you learned a lot in here sa Pueblo de Cabuotan. Kanina ay nagkaroon tayo ng mga sharing at mga workshop na pakikinig.
Ngayon naman ay nagre-ready na para sa isang event mamayang gabi. Puro sayaw naman yung gagawin mamaya. Hi po! Hi! Hi guys! Hi! Kahit ang mga taga-Catanduanes ay nandito rin para mag-participate. Ano po kayo din ay Enjoy, enjoy! Enjoy po! Magkukupa sila ng mga space dito para mag-practice ng performance mamaya. Tapos dito naman yung sa amin. At dito naman ay pinaraktis namin ang hinanda namin na sayaw na ipe-perform mamaya. Dito tayo sa loob. Buti na lang, nilagyan niya namin yung malisihan. Maligayang maggabi sa aming bayan ng Nagwa, Los Babalos, and enjoy the rest of the National Youth Day. Dito makikita natin yung mga pinapamalas na mga kabataan na galing sa iba't ibang region. Yung mga baon nila ng mga sayaw at performance. Ginamit yung tubo ng aso na pampintura sa kanya. So, yung tubo, yun ang ginamit na parang pampintura kayo ng kanya. Tapos yung aso, nakita yung aso lumalaway na ulit. Buhay. Ang malalim na ugnayan ng tao sa Diyos at kapwa at ang matatag na paninindigan para sa katotohanan at katarungan. Ang Laguna, mabuhay ang San Pablo Youth Commission. Ganda pa rin, no? Kahit pawisan. Tayo pinalad sa lechon. Tayo na sa bulsa. Si Prince. Kamusta ang kain mo, Prince? Nice naman. At sa nalalapit nga ng pag-atake ng ating separation anxiety, ay andito na tayo sa yugto na iilang oras na lang ang nalalabi na makakasama natin ang ating foster family. Umalis tayo dito ng alas 8 ng umaga. 11 PM nakauwi tayo. So nasa 15 hours ang activity natin ngayong araw. Kaya na rin tayo medyo na-late kasi sobrang dami nga ng mga diocese na kasama natin. At nag-perform isa-isa. Samantalahin na natin yung pagkakataon na makakwentuhan sila. Ikaw po sir, nagtuturo sa After 8 years ko na. Opa. Hey, opa. Grabe, oh. Ganto. Ganda ng umaga. So yan, bali ito na ang ating pang-apat na araw dito sa Nabua. Babalik tayo doon sa ating harong at magkakaroon ng misa. Masusundan ng immersion. Kasama natin yung mga lokal dito. At tuturuan tayong gumawa ng pili. At dahil parating ang birthday ni JP, ay nagluto si Tita Cecil ng spaghetti para sa amin. Tita Cecil. Good morning po.
Siguro kung meron man ako mababaon dito sa event na to, siguro pinakamalaking bagay yung kasama na sa buhay natin yung makipaghalubilo sa ibang tao. Ika nga no man is an island. Feeling ko may obligasyon tayo na mag-reach out sa isa't isa at somehow makatulong. Hindi natin alam na yung konting kamustahan o pakikitungo lang natin sa kapwa natin nakakapagbigay pala tayo ng pag-asa sa kanila. At matapos nga namin manggaling sa harong ay bumalik na kami dito sa bahay ni Tita Sol para ma-witness ang paraan ng pagluluto at pagkain ng pili nuts. At trivia lang sa inyo guys, alam nyo ba na ang pili nuts umaabot ng 1,000 isang kilo? Ganon kahalaga ang pili nuts dito sa munisipalidad ng Nabua. At ang uri nga ng pili nuts na maaari ng makain ay maiahalin tulad sa kulay ng talong. Ibababad nyo lamang siya sa maligamgam na tubig gaya nitong ginagawa natin. Papakita ko sa inyo yung itsura pag nabalatan. Hindi na po itutuloy yung candy. Tapos naman po pag nabalatan, depende na sa inyo kung anong luto ang gusto nyo. Coated candy na siya. Sugar, tubig, and then ihalo-halo. Pag caramel na siya, pwede na At ipinapakita sa atin ni Tita Cecil kung paano itakin ang kamay mo. Yung pili nuts para lumabas yung pinakabunga na kinakain. Tayo dito Kaya mo! Tara, kita tayo. Pilayan pa tayo, mahal ang gamot. Bumili na lang kayo, kahit mo mahal-mahal, bumili na lang kaysa magkasakit. Isa sa mga ginagawa nila ay hinahaluan nila ng balat ng kalamansi, yung matamis na pili. Pili candy, yan na. Sweet pili candy, para matunaw siya. Tapos isasangkut siya lang yan ni Tita Cecil hanggang sa maigayng tubig at manigas yung asukal. At dito naman sa kabila ay ang variation niya. Walang iba kundi ang adobong pili kung tawagin sa kanila. Ganun lang din halos ang proseso. Pero this time yung adobong pili ay maalat. Okay, flavor daw pa. Ang dami daw po nakakadepende sa taas ng sugar. Depende sa insulin na luto. Depende mo sa lugar ng dialysis center. Kanyang natuyo na yan uli. Aawinin na. Ayaw kumuha. Tapos na, medyo nagba-brown na. Ayan, tikman nyo na. Tikman nyo na doon. Ganina ano? Para siyang manok. Tapos yung matamis kanina, nilagyan siya ng balat ng kalamansi. Pag kinakain mo siya ng matamis, naramdaman mo yung aroma ng kalamansi. Mabalance sa konting asin. At nagpapasalamat ako dito sa mga kasama ko dahil hindi lang siya basta immersion, kundi makulit at masayang immersion. Dahil naubusan na tayo ng oras, sinamantala natin yung natitirang mga oras para makasama sila Tita Cecil, si Joseph, saka si Den. Dahil pag alis nga natin dito sa Bicol, ay hindi na natin alam kung kailan uli natin sila makakasama. Bukod dun sa mga activity, pagka wala kaming mga ganap, halos sila ang nakasama namin at nakakwentuhan. Sa ilang araw na yun, halos nagiging close ko na rin sila. At tinuturing ko na rin na pamilya. Gaya rin nito nila JP, ni El, saka ni Jayden. Pagkawin ba, gano'n? Magdodonate daw siya ng 20 piraso na tiles. At nagpapasalamat tayo ng sobra dito sa ating bagong kaibigan na si Joseph Kagawad dahil sa paghahanda niya ng tanghalian natin dito sa pinuntahan nating resort. Talaga naman napakasarap kasama ng mga ito at napakagaling makisama. Sasamahan pa ng hangin. Oo, sasamahan pa ng hangin. Nakakulit ako sa wifi. Kain ng kain, El. Hi! Makikita niyo po ito from Nabua. Ayan, mga kaibigan natin from Nabua. So ngayon, nandito tayo sa isa sa mga resort dito sa Santo Domingo na nasasakupan pa rin ng Nabua. Mula dun sa Santiago Old, siguro nasa 5 kilometer away lang siya. Yung resort na parang Malapanta Land.
Kasi nga, nuno ng kulay ang building. Makikita nyo, attractive siya sa mata. Ba ng kombinasyon ng mga kulay. Tama itong mga ganito. Pagka gusto nyong kumuha ng remembrance, mag-picture-picture, kasama yung pamilya, kasama nyo yung mga kaibigan nyo. Eh, ito na lang kasi yung oras na natitira natin para makasama sila Tita Cecil. So, susulitin na natin bago tayo umalis doon sa tahanan nila. Nasikaso nila tayo ng 4 na araw. So, tingin ko ito na yung oras na magpapaalam tayo sa kanila. Hi! I love you guys! Thank you! Hindi na umahon. Guys, yung nasa nagchat na si JC. Ha? Nasa na daw po. Oh? Anong oras na? 3 ang alis ay. Oh, talaga ba? Pala 4. Oh, let's go na. Let's go. Sulitin na natin. Thank you so much. At bilang tanda ng pagpapasalamat ay nag-iwan kami ng token of appreciation kay Tita Sol. At umalis na nga tayo sa Santiago Old at papunta na ulit tayo sa Harong. Dito na tayo magpapaalam kila Tita Cecil and the rest of the fam. Mag-init na pag-alis nila sa amin. Alis na rin. Alam mo na tayo kilala. It's Tita Cecil kasi hindi pa nakakabalik. Salamat din ha. Hindi pa ito ang huli. Babalik kami dito. Hi guys, so nandito kami ngayon sa Nabua at ito na ang huling sandali ng bawat. Yeah. May mga pinagtagpo pero hindi talaga kaya pang hanggang dulo. Kaya hanggang dito na lang. At mula dito sa Nabua ay pupunta na tayo sa Naga City. At sa mga yugtunga na ito ay magpapaalam na tayo sa mga taong umampun sa atin. At talaga namang kulang ang salitang salamat sa pag-aasikaso nila at sa pag-aalay nila ng pagmamahal at kalinga at effort na walang hinihinging kapalit. Maraming salamat po Tita Cecil, Ben, Joseph, and the rest of the family. Mabuhay po kayo and God bless you all. Kaya maraming salamat po sa ating harong sa Holy Cross Parish sa pag-ano sa amin, sa pag-aruga. Bantay ba? Pag-aruga sa amin sa loob ng 4 na araw. Sa aming mga foster families, maraming salamat po. Hindi po kami nakaramdam ng gutom. Kami po ay maluwalhating nakakakain araw-araw. At maraming salamat din po sa aking mga foster brothers. Yan, kay EJ, kay Doc Anogle, kay Prince. 4 tayo, diba? Sino isa? Ako pala. So, ayun, maraming sa babalik ba sa Bicol? Of course, basta wag lang commute. At ngayon naman ay papunta kami sa isang lugar kung saan iiwan namin yung mga bagahe namin. At ito na nga yung pagkakataon na umalis na kami sa aming harong. Matapos nga naming iwan ang mga bagahe namin sa isang lugar, ay nagtungo na kami dito sa Basilica Minor na matatagpuan din sa Naga City. At dito na namin idadaos ang huling kaganapan ng National Youth Day 2025. Kasi pag dinala natin dito ay sobrang hassle. Ngayon nakapasok na tayo dito. At ang magdamagan na activity nga na ito ay binubuo ng iba't ibang bagay. Gaya na lang ng pagdadasal, pagre-reflect, pakikinig, entertainment, panonood ng mga nagsasayawan at nagkakantahan at pagtuklas na din ng mga bagong kaalaman na sinasabi ng mga tao nagsasalita sa harap. Kaya na rin siguro ginawa itong magdamagan kasi hindi naman ito nangyayari buwan-buwan o linggo-linggo. Lumilipas pa nga ang ilang taon bago ito maulit muli. Ito yung mga klase ng kaganapan na hinihiling nila na yung mga bagay na matututunan mo dito ay maa-apply mo sa sarili mong buhay. Are you ready? Parang mahina ka towards faith. As we move on with the program of the night, as we move on with the numbers that are ahead of us, we are just passing by in this world. And so, we take good care of it. And it is Jesus who
who makes us one in this pilgrimage. Viva la Virgen, we're pilgrims of gold, shouting, saying yes to His call. Paano yan? Ano yung ano? naman! Namasa ako! Medyo paasa! At akala ko nga ay kaya kong tiisin hanggang sa dulo ang sakit na nararamdaman ko. At ayun na nga po mga katuod, yung ating po kaibigan na si Kuya Bodong. Hindi na po talaga kinaya ang kanyang pagdadariya. Buti na lang po nakapwesto kami dito. Tapos sa likod na po natin yung Philippine Red Cross. Kawawa naman ng Kuya Bodong. Kaya guys, ang ganda ng buwan. Kabilugan ng buwan. Tapos ayun nga po, may mga nagpa-perform na po dito. Ang ating mga tropa. Ayan, comatose to mamaya. Kikita niyo ba yan? At bukod nga sa magdamagan na activity na to, ay nung mga nakalipas na 3 araw ay talaga namang pagod na pagod ang lahat ng mga tao, nakikita nyo na yan. Dahil sa mga ganap na rin, sa mga sunod-sunod na pangyayari. At habang papalapit nga ng papalapit ang pagsikat ng araw, ay papalapit din ng papalapit ang pagtatapos ng araw ng kabataan. Hala, kanina pa ako nagbibideo, di pala ako rinig. Ano, kung basta hindi na siya... Ha? Ayun, kanina nagkasakit ang Kuya Budok hanggang ngayon, pero ito na siya. Doon lang siya kanina sa tent ng medic. T-shirt natin. At ito nga pala si Prince, ang kasama namin galing sa Kanlubang, ang dancer ng taon. We are here for a more profound reason. We are here to reflect on the beautiful challenge that God given to us by the church. That is, young people, we're called to be pilgrims of hope. As we close this beautiful and very successful event, Lazarus, through Our Lady of Peña Francia, is giving you a pabaon. And what is lahat ng naranasan niya, lahat ng mga magagandang sinabi, kasi nangyayari, ang ganda ng celebration, ang saya natin. Pero pag uwi, nananatili tayong mababaw sa ating pananampalataya. Ang nagiging mediocre. We will never die. Thank you. Forever. Oh, blowing away. This has been the National Youth Day Access 2020. Diarrhea pa mo. Diyos mabalos. Thank you, Bicol. Diyos mabalos! Diyos mabalos! We are walking hand in hand through the journey of our days, with hearts all alight in hope in God's loving grace. Katuod ni Ina, she guides us all the way. As we lift our voices high, in faith we'll always stay. With every step that we take, rejoice in hope, endure in afflictions, persevere in prayer. Let us raise our voice, Madyay Kurao. Viva la Virgen, we're pilgrims of hope, shouting, saying yes to His call. Yes to His call. Let us rejoice.